BP Inday, ito yung panahon na kailangan lumabas ka na. Ipapaliwanag ko kung bakit. Kapag hindi ikaw ang pinanawagan namin na mag-lead sa amin, magiging extra-constitutional yun. Correct. Kaya kami sa'yo nakaangkla para walang gulo, constitutional siya. Simulan natin sa Supreme Court. Ang Supreme Court hindi makapag-decide. Bakit? Unahin natin TRO ni Bato. Hindi siya makapagbigay ng TRO kasi pag nagbigay ng TRO ang Supreme Court, inamin niya na mali yung ginawa nila kay PRRD. Ngayon, kung kumampi naman ang Supreme Court doon sa ICC at sa gobyerno, inamin naman ng Supreme Court na failure na justice sa bansa natin. So anong gagawin niya? Papatagalin lang niya ang issue. So yun ang stand nila. So hindi tayo pwedeng maghintay ron. Punta tayo sa legislative branch, sa House of Representatives, hindi natin kailangan ipaliwanag. Doon nagmula ang kaguluhan. Punta tayo sa Senate, hati ang Senate ngayon. Pumunta tayo sa executive branch, di lalo na. Sila nga yung nagmamando kasabwat lahat eh. At kaya tayo lumabas ngayon at direktang nananawagan kay BP dahil ito na lang yung natitirang constitutional move na pwede namin gawin. Kung hindi kami gagawa nito, hindi kami mananawagan ng sama-sama, magiging extra-constitutional yun. At ayaw natin pumunta tayo ron. Bago ako magtapos, BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa Dahig, na alam naman natin lahat doon tayo papunta, ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, hindi na ulong ang tatay mo, hindi na ako si Bakat. You owe it to the people. BP Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra-constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami nanatawagan, tumayo ka na. On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin silang kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason, Kap, bakit namin kailangan siyang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ito. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero puta ina, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Bilang Vice President. Yun ang gusto marinig ng ating mga active military. So BP Inday, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging istorya ng bansa natin. Maraming salamat po.